Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong pinaka-latest post ni Crisette Laureta Chu sa kanyang page na Kifi Chu. Bago na ito, 15 minutes ago, pinupuri niya ang lakas ng pagkakaisa sa Davao. Naiinggit siya yung pride, unity, courage ng Davaoenyo. Sana all maging Davao City, maging... Kaya lang, at the end of her post, nakakabigla o nakakatuwa. Sabi niya, sana maging first lady ako ng Davao. So napatanong tuloy ako, sino bang first lady? Si Pulong. Meron naman siyang pamilya. Ang alam ko, kung Mayor Baste, binata pa eh. Okay, basahin ko ha. No, nakakatuwa. In the end, our men in uniform are patriotic Filipinos, especially the rank and file. They will never hurt their fellow Filipinos they sought to protect. Kahit ano pang sabihin ng kahit sino, I am 1,000,000% confident our men in uniform will never ever hurt their fellow Filipinos. Agree ako dyan. Karamihan, sundalo at pulis, mahal nila ang taong bayan, mahal nila ang ating bansa. Pero kung minsan, wala silang magawa, sumusunod lang sa utos. Kaya lang kung worst come to worst, pipili sila, sasaktan yung kapwa nila Pilipino, hindi gagawin yan ng kahit sino mang pulis o sundalo. Agree ako dito. I think our leaders understand that. If worst comes to worst, our men in uniform will choose the greatest good for the greatest number of people. So they cannot force the hand of our men in uniform. And that is why Davao City still stands. Because they are protected by their own people. Ito na yung pagkakaisa ng Davao. Lalo na yung nangyari kagabi na isang panawagan lang. Dahil isi-search o i-read ang mga bahay ni Tatay Digong, ginardyahan ng mga Davaoenyos. And that is why Davao City still stands, because they are protected by their own people, and our men in uniform understand that and knows that there is a line Davaoenyos will not allow to be breached. Nakakainggit na may city dito sa Pilipinas na ganyan ka-brave and patriotic. Yes, wala pa akong nakitang syudad na ganyan ang kanilang pagkakaisa, pagmamahal sa kanilang mga leaders. Yes, only Davao City. The city is brave because it was raised and molded by a Duterte. And the people love their city because they work hard to be where they are now. Saksi po ako dito, na-assign ako sa Mindanao, 1985. Napakagulo ang Mindanao, 1985. Lalo na ang Davao City. Grabing kaguluhan dyan noon. Bago naging mayor si Tatay Digong, ang gulo ng Davao City. Then, over the years, nakita ko ang transformation ng Davao City mula sa napakagulong lugar ngayon. Ito na, richest city in Mindanao. Grabe, tapos safe. Hindi naman perfecto, may mga krimen pa rin. Kaya lang, kumpara mo sa ibang syudad sa Pilipinas, malayo ang Davao City, yung disiplina, yung mga tao. Dahil sa Duterte brand of leadership. Okay. And the people love their city, they work hard. Okay, Davao City will only fall if the collective memory is erased. But that will not happen soon. Not for 2 or 3 generations. Hindi mapapasakamay ng kahit sino ang Davao City ng ganyan lang. A city is only good as its people. And the people are only as good as its leadership. Agree ako dyan. Symbiotic yan eh. Two-way line. Leader, people.
Pag nagkakaisa yan, nagkakaintindihan, they love each other, talagang very strong place or very strong city yan. And that is Davao City. Dignity, courage, pride. Sana lahat Davao City. Proud of you, Davaoeños for always. Pulling together to protect your city. Sana someday maging first lady ako dyan. Doon ako na-struck sa lahat. Ang gagandang sinabi ni Crisette, ang pinakamaganda, itong last line niya, sana someday maging first lady ako dyan. Di ba? Guwapa man si Crisette. Meron tayong Mayor Baste. Ako, kung may mga bisita kami, kailan ba nagkaroon kami ng mga bisita galing Canada, mga classmate namin sa college. Kung sinabi nila, gusto namin mapunta ng Davao, gusto namin makita si Tatay Digong, dinala namin sa Davao City. Yung tinulugan naming hotel, ano yun? Nandun yung standi ni Tatay Digong. Tuwan-tuwa sila, nagpa-picture doon sa standi ni Tatay Digong. Doon, hindi na namin napuntahan yung bahay niya. Itong bahay na gustong i-search, di namin, kailan kami, ako nakita ko na yung napakasimpleng bahay. Magbasa tayo ng mga comments tungkol dito sa pagiging first lady ni Crisette sa Davao City. Sien Yusing, sabi niya, the last part, ha ha ha, our queen, Madam Chrissy, whose love for our pulong is formidable. Eve Yang, dignity, courage, pride, sana lahat, Davao City, sana lahat hindi sindikato tulad ng, grabe abuso. Georgina Olivia, mabuhay ka, our first lady that smells good, keep it you. Ngagba, feel na ko ang pagbasa hantod sa kinalas nga part. Yes, yes. Ethan Vincent David, mo heart na unta ko unya kay nakatawa man ko sa last part. yung first lady. Rice Faith Ricabo, nindot na ang first few lines o ang ending Omega lang talaga. Ang Kipi Ohay, go, Kipi Chu, bet ka din maging first lady ng Davao. Proudly raised by a Duterte. Yes, nakakatuwa po ang Davao City. Ang isang kinabiliban ko dyan, yung free hospitalization. Kahit hindi ka taga Davao, ma-hospital ka sa Davao City, libre lahat. May nabasa akong testimony. 1.5 million ang kanyang bill sa hospital. Hindi nila kayang bayaran. To their surprise, libre. Pabaon pa ang gamot, libre pag-uwi. Sabi ko, sana all maging Davao City na lang tayo lahat. Kaya we need Duterte makabalik sa Malacanang. Kaya boto muna tayo ngayong Mayo, Duterte 10+2. Para, una, hindi nila ma-impeach si VP Sara. Pangalawa, makapresidente siya by 2028. And then, pangatlo, makabalik si Tatay Digong. Bring home PRRD. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Upod ni ang natabangan na magyero. So ako silang bisitahon. Ayo! Maayong udto! Oo, sige. Ug karon mao na ni ang nahatag sa ilang nga yero. So nakaatop na gid sila. So nindot na gid nga tan-awon. So karon unsay imong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga yero ug karon maayo na ang inyong atop?
Nagpasalamat ko sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Og sa nag-sponsor ani nga matagaan mi kay para dili na mi maulanan. Og nang hinaot usab ko nga dagan pang matabangan kay dagan pa gid ang nanginhanglan. Og dili pud mi makabalay kung wala mi na tagaan ani kay karon nga panahon lisod jud kaayo. Munang nagpasalamat jud ko kay naay nag-sponsor ani nga siya gyud ang gihikap sa Ginoo nga siya mohatag sa amo og yero. Og salamat jud kaayo. Sige, salamat.